Back to school na! Isang panibagong taon na naman ng pag-aaral ang bubungad sa ating mga kabataan. Ako po si Teacher Elvin Saburin at welcome muli sa Tagumpay sa Eskwelahan, ang espasyo kung saan pinapakinggan at pinapantay ang tagumpay ng bawat estudyante at guro. Ngayong episode po natin ito, tatalakayin natin ang mga bagay na maaaring maging inspirasyon at motivation ng ating mga estudyante sa pagsisimula ng bagong school year. Ganon din naman ng ating mga kagurong katagumpay. Hindi lamang ito tungkol sa mga bagong notebook, bagong uniform. Of course, we're all excited with all the new things that we have, our teachers, our students as well, or bagong guro na mapimit nyo sa inyong eskwelahan. Mas mahalaga sa lahat, ano nga ba yung mga bagong opportunities, mga oportunidad, kaalaman, at karanasang abangan ng mga kabataan. Kaya naman ngayong oras na ito, ay naririto, meron tayong mga espesyal na panauhin para talakayin ang ating pagbabalik sa paaralan, kasama ang mga guro na excited na rin na makita ang kanilang mga estudyante sa bagong taong panuruan 2025-2026. So ipapakilala nila ang kanilang mga sarili sa oras na ito. Unahin na natin si Sir. So magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Andrew Saripada, isa po sa mga guro dito sa Our Lord Savior Academy. And magandang hapon po sa inyo. Ako po si Rebecca Dumancas, isang guro dito sa Our Lord Savior Academy. Yan. So ang dalawang panauhin natin ito ay mga batang-bata pang mga guro and at the same time mahuhusay sa kanilang mga larangan. Si Teacher Andrew ay isang guro sa Filipino at si Teacher Becca naman ay isang guro sa Physical Education or PE. At ngayon ay makakasama natin sila para sa ating talakayan patungkol sa kapanapanagbic na naman na panibagong taon. As we all know, parang napakabilis ng transition, no? Dahil ngayon nga, alam ko sa marami nating mga katagumpay, it's our transition year, no? Wherein we go back to the original school year na June to March, no? So, kapag sinabing unang araw ng pasukan, maraming nakakaramdam ng halo-halong emosyon. Yan. May kaba, may excitement, may mga tanong sa isipan. Pero sa likod ng lahat ng ito, laging may pagkakataon, kagaya ng lagi kong sinasabi sa ating mga teachers, upang magsimula muli, to start anew. Ngayon, Sir Andrew, sa iyong palagay, bakit mahalagang i-welcome natin ng positibo ang bagong school year na ito? Yan. So napakahalagang i-welcome natin ang bagong taon na ito na isang positibo. No? Kasi sabi nga nila, kapag sinimulan mo ang taon na ito ng positibo, matatapos ito ng positibo. At bukod doon, no, ang pagiging positibo ay isa sa mga sanhi ng mga magandang karanasan o magiging magandang output nito. No? Kaya nga, kapag ang ating mga ginagawa ay patungkol, lahat ng ginagawa natin ay mayroong puso, no, sa lahat ng ating mga kinikilos ay magiging maganda ang ating magiging output ng mga ito. Yan, naaalala ko sa Our Lord Savior Academy, isa sa mga core values ng paaralan ay optimism o pagiging positibo sa lahat ng pagkakataon. Ano? At dapat naman, bawat estudyante, hindi lang pang-all sa ito, no? Kundi para sa lahat ng tagapakinig natin, mga estudyante, mga guro, na we always start on a positive note. Hindi lang nawa mag-start, no? Kundi mag-end also on a positive note. No? Having said that, napakahalaga na sa ating pagiging positibo, sa ating pananaw, nabibigyan din natin ng pagkakataon yung paglago natin as an individual. So Teacher Becca, ang tanong ko naman sa iyo, paano kaya sa palagay mo maituturo natin sa kanila na ang bawat taon, di ba, bagong simula at bagong chance to grow, given na galing tayo sa parang kailan lang natapos yung school year, yung iba parang wala pa sa kanilang mood na bumalik na sa eskwelahan. Mga teachers, ganun din, di ba? So, ikaw bilang isang guro. Po, lagi nga sinasabi na kada taon may mga challenges tayong na-experience. And ang challenges na yon, yun yung time para mag-grow tayo, makilala natin yung sarili natin, at mas malaman natin, ay, hindi na pala ako yung dati na ganito lang yung kaya. Pero this school year, mas kaya ko pala na gawin yung nilulook forward ko sa bagong taon ng school year. Yun, no? Napakaraming mga hamon ang
look forward natin. Nawa, ganun ang pananaw ng karamihan patungkol sa mga hamon, ano? Dahil sa totoo lang, hindi lahat ay up for the challenge, ika nga, no? Yung iba, nakakaramdam ng ano pa rin, ng alam niyo yon, yung bang kulang pa yung bakasyon ko na parang wala nga akong bakasyon, di ba? Pero ngayon, nandito yung ating dalawang panauhin, handang-handa na harapin ang kanilang mga estudyante para sa school year 2025-2026. And speaking of that, ano ba yung mga kaabang-abang na inaabangan o kadalasang inaabangan ng mga estudyante natin ngayong bagong taon na ito? Ayan, so isa sa mga, kasi ako naging estudyante din, no? Isa sa mga kapanapanabik na, kumbaga, nagiging excited na pumasok ang mga estudyante. Siyempre, dahil sa magiging teacher nila, no? Sa magiging classroom nila, magiging classmate nila, yung bagong bili nilang uniform, yung bagong bili nilang sapatos, no? Yun yung mga kapanapanabik na gustong, kumbaga, na-excite sila na pumasok, no, sa paaralan, no? Lalong-lalo na pag first day of school, yan na yung syempre yung mga, kumbaga, nakaporma na, naka-okay na sila, kumbaga, handa na talaga silang makipagsapalaran. Ayun. Yeah, salamat, Sir Andrew, sa ano na yan, lahat ng mga bago, no? Kaya naman, Teacher Becca, ano yung mga bago? Mga inaasahan. Ayun, naging estudyante rin naman po ako. Yan. Ang nilook forward ko lagi yung mga school activities na ipapagawa ng teacher, sino yung magiging katabi ko sa classroom. Ayan yung mga nilook forward. Ano pa yung mga magiging activities na sasalihan ko. Ayun po. Ayan, nagbabalik tayo muli sa ating talakayan patungkol sa pagbabalik natin sa mga paaralan ngayong school year 2025-2026 at kasama nga natin si Teacher Andrew at si Teacher Becca na handang-handa na sa pagbabalik ng kanilang mga estudyante at ganoon din sila para sa taon na ito. Ngayon, ano naman yung mga nabanggit kanina ni Teacher Andrew, ni Teacher Becca na talagang we look forward doon sa lahat ng bago. Si Teacher Andrew, binanggit niya yung patungkol sa mga gamit na mayroon, no, na nagpapa-excite lalo sa mga estudyante. Ganon din naman kay Teacher Becca yung mga gawain sa paaralan at sino yung mga makakasama, especially kung transfer in ka bago ka doon sa eskwelahan, di ba? Talagang you always look forward for these experiences that you will have, another new opportunity. So, ngayong taon, ano ba yung mga dapat nating mga bagong asahan? Like halimbawa, Teacher Andrew, meron bang mga bagong program ngayon o approach sa pagtuturo? Ayan, so napakaraming approach na dapat natin na ituro sa mga bata, no? Lalong-lalo na ngayon ongoing yung aming in-service training. So marami kaming natutunan kung paano namin i-handle yung mga bata, yung mga estudyante natin na papasok ngayong bagong pasukan ngayong taon na ito. So dito may apply namin at kung magiging maayos ba o ano yung mga dapat pa naming ayusin at so syempre yung mga tulad nito yung mga digital tools na dapat na malaman ng mga estudyante at ituro sa kanila. Kasi sa panahon natin ngayon, ng mga kabataan ngayon, sobrang dami ng mga gadgets na umuusbong ngayon. At minsan, sila na yung mas marunong kaysa sa atin. Kaya dapat din tayong makipagsabayan din sa kanila at dapat malaman din nila kung ano yung hangganan ng mga ito. Okay, so napakaganda na yung digital tools na banggit mo, no? Dahil nag-advance nga ang technology natin. Of course, dapat yung mga kaguro natin ang unang nakakaalam paano i-utilize yung mga tools na yan. Nabanggit Teacher Becca, Teacher Andrew, no? Yung mga pamamaraan, mga bagong approach, mga bagong dulog natin sa pagtuturo. Kaya naman, paano kaya ito sa palagay mo makakatulong bilang ikaw na guro, no? At advisor? Yan. Paano makakatulong sa pagkatuto at engagement ito ng mga estudyante?
And di ba madalas nga po ang sinasabi, kapag nag-aaral, ayaw ng bata yung puro aral lang. Mahalaga na dapat nag-integrate din tayo ng mga digital tools. Kasi sabi, learning is fun. So mahalaga na yung natututunan ng estudyante ay hindi lang puro lesson, kundi natututo sila dahil masaya sila sa ginagawa nila. Lalo na sa generation ngayon na puro technology, yung mga bata, mabilis sila maboard kasi si teacher puro books lang. Dapat samahan natin ng mga digital tools na nandun yung makukot yung attention nila. Ayun, no? Talagang napakahalaga ng integration, no? Sa mga bagong ginagamit natin teknolohiya. At ganun din, ay yung isa ditong word ay engagement. No? Kung paanong yung mga estudyante ay magiging bahagi ng pag-aaral. Hindi lang nabanggit kanina ni Teacher Andrew, yung sa training ay nandun tayo sa tinatawag na facilitation of learning, di ba? At wala na tayo sa traditional way na ginagawa natin. So isa sa mga bago, ngayong bagong school year, yung makita ng mga estudyante na meron tayong ginawang bago rin sa ating style of teaching. Sabi nga, if you keep on doing the same things over again and expecting the same results, ang word nga na ginamit, insanity, no? So, hindi naman tayo insane para ulitin yung mga ginawa na natin. So, dahil bagong taon, panibagong pagkakataon upang mag-integrate ng mga bagong mga approach at ganoon din yung mga methodologies na pwede natin gawin para sa ikatututo ng mga estudyante natin. So ngayon, paano kaya naman natin masisiguro na ang mga pagbabagong ito para sa ikabubuti nila at hindi ikape-pressure. Yan, kasi kalakip din ng mga pagbabago. Of course, dapat ganito na lang sana yung ginawa. Pero iba to hindi ko alam to So parang it will add pressure to them. Ano ang tingin nyo sa mga gantong sitwasyon? Yan. Isa po sa kahalagahan yung pagkakaroon ng environment. Yung maramdaman ng estudyante na belong siya lagi. Na nahihirapan na nga siya sa subject, tapos papahirapan pa ng teacher, which is wrong. Dapat mas mararamdaman ng estudyante na ay, napumupunta ako sa paaralan para matuto, mag-enjoy. Kasi alam ko, nakasangga ko yung teacher pagdating sa subject na nahihirapan ako. Hindi ko nararamdaman yung pressure dahil lang gusto kong pahirapan, kundi nandun yung guide ng teacher na saan ba yung weakness ng student na to. Dapat dun ko siya makitaan ng potensyal na hindi siya ma-pressure dahil sa kung ano lang naiisip niya na nasasabi sa kanya. Yun, napakalaking role na nakakatulong yung guro sa mas lalong ma-excite yung mga estudyante natin sa kanilang pagpabalik eskwela, no? Kasi minsan, umpisa pa lang ng school year, kakapasok pa lang, parang ayaw nang bumalik sa eskwelahan, no? So bilang mga guro, dapat bukas tayo sa mga pagkakataon na maaaring makatulong tayo sa mga estudyante natin na sila din naman ay ma-excite sa kanilang pagpasok. Kayo naman, Teacher Andrew. Napaka-importante talaga at kailangan talaga natin na masiguro sa mga estudyanteng ito na yung ginagawa sa kanila ay hindi pagpapahirap. No? Ito yung dapat nilang maunawaan na para sa kanila talaga itong mga gawain na ito, na hindi ito yung magiging sanhi ng parang iniisip nila ito na yung end of the world. Parang ganun na iniisip nila. Kaya dapat din sa mga estudyante rin natin ay malaman din nila, maramdaman din nila yung care ng mga teachers, ng mga kasamahan nila sa mga classmates nila, at kung ano-ano pa. Kasi ang pressure talaga nangyayari ito kapag sunod-sunod na ng mga deadlines, ng mga So, kailangan talaga natin maunawaan at maipaunawa rin sa kanila yung kagandahan ng mga gawain na ito. Maraming salamat, Teacher Becca at Teacher Andrew. Shankus piba ko pamonera
Bukod sa academic learning, malaking bahagi rin ng school year ang relationships, no? Napakahalaga na mayroong interaction ang estudyante sa kapwa niya estudyante, which is ito yung mga nahirapan tayong establish during the pandemic, no? Ng online learning. Ngayon ay excited ang ating mga estudyante sa kanilang mga bagong kaibigan, bonding moments at school events na mag-iiwan ng alaala. So minsan, ang pinakamatinding aral ay hindi talaga natututunan sa libro, which I think you do agree both, no? Dito na hindi lahat talaga libro, no? Kung hindi, sa karanasan. Paano kaya natin maituturo sa mga estudyante natin, no? Yung kahalagahan ng social connection, especially paano kung halimbawa ang kanyang katangian introvert, ayaw magsalita, at madalas naman talaga sa unang bahagi or unang araw ng school year, wala talagang gusto magsalita, lahat ay tahimik, lahat ay nakikiramdam. So paano natin ma-instill sa kanila yung importance of social connection with regards to going back to school? Sinong gusto nyo sumagot? Sir Andrew. Yeah. So napakahalaga talaga ng social connection sa mga estudyante, no? Lalo-lalo na gaya po na nabanggit kanina, na sa first day of school talaga makikita natin yung tawag dito nung nahihiya pa, wala pa talaga silang kakayahan, kung ba yung mga introvert nga. So, dito mapapansin agad natin kung ano yung mga dapat natin gawin, no? At para ma-engage sila doon sa mga kasamahan nila o mga kaklase nila, kung ano dapat yung mga dapat gawin, no? Lalong-lalo na yung mga transferees, no? Ano yung mga culture na meron dito at ano ba yung mga dapat na unawain, intindihin, no? At yung kahalagahan nito syempre sa mga estudyante yung pagkakaroon ng magandang output, no? Ng tawag ito ng magandang pakikisama sa mga tao, sa mga classmates niya at sa kung saan-saan pa. Napakahalaga talaga that we can instill yung importance of having a social connection because it also unleash yung potential of a student na hindi lang pala ako nag-iisa, di ba? At sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan din sa kanyang kapwa estudyante ay mas nakikilala niya yung kanyang sarili, magkakaroon ng character development, ika nga. So, Teacher Becca, sa iyong observation, ano naman ang effects of healthy friendship? Healthy, kasi may ibang friendship na toxic, no? So, ano yung epekto ng healthy friendship sa academic performance? Nakakatulong ba to? Tsaka sa mental health na rin, lalo na, big word ngayon, yung pag pinag-uusapan natin yung mental health ng learners. Sa palagay niyo, yung pakikipagkaibigan, yung social connection, ano yung importance nito dito? Ayan, mahalaga yung magkaroon talaga ng healthy relationship sa isang classmates kasi ito yung nagiging motivation natin sa pag-aaral lalo na in terms sa academic, may mga struggle kayo na parehas kayo lang nagkakaintindihan. For example, sa isang subject teacher na parehas kayo nag-i-struggle. Imbis na pababa kayo, dalawa kayo na bibigayan ng advice, ay paano ba natin ito may improve? Paano kaya natin magagawa yung dapat natin gawin? Yun po, kasi sa isang paaralan, mahalaga na magkaroon ka ng isang kaibigan na magiging kasangga mo, lalo na sa panahon ng mga deadline. Uy, may assignment ka na ba? Pero in a way, in a way na alam mo mapapaalalahanan ka. Hindi dahil nahihirapan ka, kundi natutulungan ka na mas mag-improve. Kasi hindi pwedeng sinasarili lang natin yung gusto natin gawin sa school. Mahalaga na may mga kaibigan tayong tumutulong sa atin. Sabi nga, mas magaan pag nailalabas natin yung potential na meron tayo or yung mga problem na meron tayo sa atin. Yun. I do agree with that. No? Napakahalaga ng meron kang kaibigan sa paaralan. Nang sa ganon, nagiging yung mga mabibigat na mga bagay o mga bagay na hindi mo maibulalas o masabi, ay maaari mong mailabas, no? At napakahirap tayo na kinikimkim ang lahat ng mga bagay-bagay, no? Lalo na sa mga estudyante, lalo na mga high schoolers natin, di ba? So napakahirap na sinasarili natin ang mga bagay-bagay. That's why social connection is important. Healthy friendship. Again, inuulit-ulit natin yung
healthy friendship. Kasi pwedeng magkaibigan kayo, pero hindi naman pag-aaral ang inaatupag, di ba? Hindi ibang mga bagay. At ganoon din ay yung sanity natin, yung ating mental health is important, no? Na napapangalagaan natin. And magagawa lang natin yan kapag hindi tayo isolated o nag-iisa. That's why we go to school, di ba? Para maka-experience, makahalubilo din natin yung ibang mga like-minded students, no? Of our age na as we go to our schools. Ano naman ang may papayo ninyo yan sa mga bagong students? So, syempre, lalo na kung ikaw ay galing sa dati eskwelahan na nag-transfer out ka, ngayon ay may bago ka ng school at siguro may mga ganyan tayo ngayon. Naalala ko dito sa OLSA, almost 140 yung ating mga bago na estudyante na galing sa iba-ibang mga paaralan. So, paano kaya ang may papayo natin na sa kanila na nahihirapan na mag-adjust sa kanilang bagong eskwelahan sa environment na meron sila? Ayun. Sa una, mahirap talagang kumbaga ipakita o magsalita, no, sa mga tao o ilabas kung ano ka. Pero sa kalagitnaan ng pag-aaral, siguro nga 1 linggo, 2 linggo, no, makikita na ng mga estudyante na ito pala yung dapat na gawin, ito pala yung dapat na isaalang-alang. So dito, no, ang may papayo ko sa mga bagong estudyante, lalo-lalo na dito sa Our Lord Savior Academy, huwag mahihiya, no? Huwag mahihiyang lumapit, magtanong, at kung ano pa yung mga dapat gawin. Kasi kung wala ka naman tinatapakan tao, kung maayos naman yung approach mo, no, they will approach you in a good way. No? Kaya mas maganda na ipakita mo kung sino ka at kung ano ka. No? So, no filter, kumbaga, ipakita mo kung sino ka. Ayan. Just be who you are. Yes po. Sa mga nahihiyang mga bagong mga estudyante sa kanilang paaralan. Ikaw, Teacher Becca. Yan. Kagaya nga po ng sabi Sir Andrew na mahalaga yung may pakita mo kung sino ka. Marahil iba-iba yung potential ng students kung paano sila mag-a-adjust or paano nila i-show yung sarili nila lalo na sa first day of school Pero mahalaga yung sabi nga, kung ma-feel ng isang student na yung safe environment na meron siya, unti-unting lalabas na kahit hindi niya na maramdaman yung adjustment na ginagawa. Pero nandun yung, nag-i-improve tong batang to. Kasi nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa sa buong school year na yun. Napakahalaga talaga na collaborative ang effort, no? Collective efforts. Para na sa ganon, yung mga estudyante natin na bago sa mga paaralan natin, they will not feel alone, no? Or parang walang nakikinig. Kasi napakahirap naman talaga, di ba, na mag-adjust at umalis sa comfort zone, di ba? Pagka nasa comfort zone tayo, ang hirap umalis. Pero yun nga, it happens sa ating mga estudyante na talagang we need to move from one school to another for so many reasons. So ayan nakakuha na kayo sa ating mga panauhin ngayon. Paano ang inyong mga dapat na gawin. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, bigyan daan muna natin ang isa rin sa ating mga kapartner ng Pamilyang Tagumpay, ang Immune Advance at Flavon Pro na parehong gawa ng Rich Corporation. Pakinggan po natin. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alright. Hindi lang lahat ng goal ay kailangan perfect grades, no? Lagi namang ang pressure lagi, dapat mataas ang grado mo. Pero hindi naman lahat ay dapat ganun no? Minsan ang tagumpay
ay ang simpleng pagpili na bumangon araw-araw, pumasok, makinig, at subukan muli. It's okay to fail, di ba? Kasi kumbaga may bagong araw palaging paparating. So, ano nga ba ang mindset na makakatulong sa estudyante para ma-maximize niya ang taon at hindi siya mauwi na unang araw lang siya masaya, then after that, wala na, no? Parang natanggal na lahat ng kanyang excitement. So, Sir Andrew, paano ba natin maituturo sa mga estudyante ang kahalagahan ng goal setting sa simula pa ng school year? Ayun, no? Napakahalaga talaga ng goal setting. So, kada taon, no, dapat meron tayong inililista. No? Ano ba dapat yung ma-achieve ko? No? Ano ba dapat yung ma-earn ko sa itong taon na ito? No, kasi dito makikita natin kung may improve ka ba, no, may improvements ka ba doon sa dating ikaw sa last school year, no? Kaya kailangan ma-ilista natin, no, ilista natin yung mga dapat nating gawin, kung ano ako pagkatapos ng taon na to, matatanggal ko ba itong hiya na ito sa akin na matagal ko nang ikinikimkim, o dapat itong taon na ito ay maging achievers ako. Dapat sa taon na ito maging sporty ako. So dapat ilista natin kasi sa paglilista natin ng goal setting na ito, kumbaga doon makikita talaga natin kung nag-i-improve kung nag-i-improve tayo, no, sa mga ginagawa natin. Kumbaga, wag matakot na subukan yung mga hindi ba natin nasusubukan kasi life goes on di ba? So kung nag-fail ka man sa bahaging ito, area na ito, tuloy lang, no? At yun nga, magandang maisama natin sa pag-set natin ng goals. At Teacher Becca naman, no? Gusto kong tanungin sa iyo ito. Paano kaya natin sila matutulungan na wag sumubo agad? Alam mo yung mga students natin ngayon, pagka nape-pressure, di ba, ang daling mag-give in to pressure, titigil na, ayaw nang ipagpatuloy yung ginagawa nila, no? So, paano kaya natin sila matutulungan na wag kaagad sumuko at bilang guro, no? At kapag may hirap o kaya pagkatalo, yung bang matutunan nilang tanggapin, hindi nila i-resist yung ganoong sitwasyon. Dahil alam nating bahagi ito ng ating buhay. Yan. Sabi nga lagi na mahalaga yung pagbibigay advice sa isang estudyante, lalo na kung nakakaranas siya ng pagsubok. Kasi kadalasan, minsan pag nakareceive ng mga failing grades, madali na, parang sukong-suko na, parang end of the world na kung tutusin. Pero nandito tayo as guro nila na bilang tagapayo, tagapayo na kung saan hindi dapat sinusukan na isang bagay. Marahil pwede tayong mag-advise sa kanila na mag-list down sila ng mga positive na nangyari sa kanila for the school year. O maaaring magbahagi tayo ng kwento na kung saan kapupulutan nila ng inspirasyon na, ay, ganito pala yung kwento ni ma'am. Posible kayang na mangyari sa akin to kung hindi ako susuko agad sa mga problema. Isa pa, ba, nandito tayo sa paaralan ng Our Lord Savior Academy, which is kasangga natin si Lord. Tinuturo natin yung pananampalataya, pagtitiwala, na sa bawat pagsubok na dumaraan sa buhay, lagi tayong may Diyos na kakapitan. Napakaganda naman ng nasabi mo na yan, Teacher Becca, no? Dahil, ayun nga, no? Kung tayo mag-rely lang sa ating own strength, hindi talaga natin kaya. So, kailangan natin kumuha ng lakas doon sa may unlimited strength and power at hindi natin kaya yun as teachers dahil tayo, nauubos din, di ba? So, kailangan natin kumuha ng lakas mula sa Diyos. At nang sa ganon, we can also make an impact in the lives of these students, yung mga estudyanteng ating hinahandle. Dahil sa totoo lang, yun nga, no, nakakalungkot sa panahon natin ngayon na ang bilis na ma-disappoint at hindi na magpatuloy ng mga henerasyon ng students natin ngayon. Kaya napakalaki ng role ng mga teachers natin, lalo na ngayon na nagbabalik eskwela na naman tayo. So, panibagong opportunity, let's not waste the opportunity para mag-inspire, mag-motivate ng ating mga learners, ng mga estudyante natin. And of course, dito sa pinag-uusapan natin, Teacher Becca,
Teacher Andrew, napakahalaga rin ng role ng family, no? Yung suporta ng pamilya. Although iba-iba ng pinapagdaanan marahil yung mga katagumpay natin ng mga estudyante, iba-iba yan ng mga dinaranas sa kanilang pamilya. May pamilyang buo, may pamilyang hindi kompleto, may pamilyang iba-iba ang sitwasyon, no? So, para sa inyo pa, gaano kahalaga? Kaya rin siguro on your experiences, no? Gaano kahalaga yung support ng family, no? At ng school at large, no? Sabi nga full school approach ang ginagawa natin. So para ma-develop yung grit at yung confidence, yung tibay ng loob. Ayun. Isa sa mga talaga importante dito yung suporta ng pamilya. No? Once na merong tumutulak sa likod ng bata, ng estudyante, kumbaga na ipapakita niya kung ano talaga yung kakayahan niya. No? At napupush siya sa mga ginagawa niya, yung gusto niyang gawin. Kasi kung walang suporta ng magulang, magiging mababa yung tawag ito, yung magiging kalalabasan nung magiging grado niya, ng mga gawain niya, yun yung magiging kulang kung walang suporta ng magulang. Kasi karamihan sa mga pamilya ngayon, pag yung mga anak nila dinadala sa eskwelahan, akala nila paglabas nila sa school napakahusay na ng anak nila. So, kailangan po talaga ng suporta, hindi lang dapat na hindi lang dapat na yung school lang yung nagpapakita nung suporta doon sa anak nila. And also, kailangan din talaga ng suporta din ng school sa mga estudyante. Kasi yun nga, kung sakali man na nakukulangan ng suporta ng pamilya, naiisip ng estudyante na merong sumusuporta sa akin na eskwelahan. Yun yung dapat natin na maparamdam doon sa estudyante na yun. Kasi yung suporta talaga is napaka-importante. Sa aking karanasan, kulang, kumbaga, hindi alam ng pamilya ko, ng parents ko na may mga sinusubukan ako mga bagay-bagay. At Nung estudyante ka. Kaya kailangan talaga na maipakita natin at maiparamdam natin doon sa mga anak natin, sa mga estudyante, yung suporta para sa kanilang tinatahak sa buhay. Napakaganda ng sinabi mo doon, Teacher Andrew, dahil kung wala talagang pamilyang gumagabay, maaaring o kaya naman may pamilya hindi nga lang ramdam, no? Dahil sa malaki ka na, kaya mo na 'yan, di ba? So minsan natatapos na lang doon yung pagiging magulang natin, no? At yung role natin as a family member din na natin nagagawa. Tama yung sinabi mo, kung school lang ang gagawa nito, kulang, no? Anong masasabi mo doon, Teacher Becca? Tama po, kasi kung school lang talaga yung magpaparamdam sa isang estudyante ng kaalaman na yon, magiging kulang. Sabi nga, 2 ways lagi ang pag-develop sa isang bata. Laging kasangganyan ang mga magulang, marahil ang mga bata. Iba yung pagkilala ng guro sa paaralan, iba yung pagkilala sa kanyang tahanan. Marahil yung bata na ito, tahimik pagdating sa bahay, tapos pagdating sa paaralan, madaldal pala siya, which is hindi nakikita ng magulang. Yun minsan yung siyempre nakakaramdam yung bata na ng kalungkutan. Kasi imbis na ma-motivate siya na may suporta palagi yung mga magulang niya sa kanya, na napapakita niya sa paraan ng gagalingan ko pagdating sa school, gagalingan ko para makita ko sila mama at papa sa stage, ganun. Yung kumbaga, ang suporta ng magulang ay mahalaga, 'di ba? Sabi nga sa isang kinder, lalo na pag first day of school, yung show up ng magulang, yung paghatid sa kanila, sa pagpasok at pag-uwi, kahit dun man lang sa isang beses, sa isang araw na yun, mapakita mo yung suporta sa anak mo. Ganun po, kasi lumalaki siya na minsan naramdaman niya na nag-aaral na lang ako kasi pinag-aaral ako, which is siyempre nakakalungkot na maisip yun. Kaya mahalaga yung suporta ng magulang habang lumalaki yung
bata. Ayun, as much as possible, show up po tayo lagi sa mga anak na meron tayo. Wow, show up, no? Napakahalaga na makita yung presensya ng mga magulang po natin, no? Kaya mga katagumpay, bigyan natin ng importansya yung lalo na ngayon pagbabalik ng eskwela ng ating mga anak ay partnership po palagi ang dapat na nangyayari sa pamamagitan ng mga guro at ng paaralan at ganoon din ng ating mga magulang para ma-develop ang grit ng ating mga estudyante. Panibagong taon, panibagong klase, iba-ibang kwento, parehong misyon. Hindi lang subjects ang dala ng guro. Dala niya ang pag-asa, gabay at pangarap ng bawat batang papasok sa silid paaralan. Oo, may hamon. Oo, minsan nakakapagod. Pero bawat ngiti, bawat ma'am salamat, ay paalala kung bakit ka narito. Ngayong school year, samahan natin ang ating mga guro sa laban ng kaalaman at kabutihan dahil ang tunay na tagumpay ay nagsisimula rin sa silid-aralan. Yan ang ay dapat. Guro ang gabay, paaralan ang daan, tagumpay ang layon. Ayan, at nasa huling bahagi na tayo na ating programa, mga katagumpay. At napakaganda ng pinag-uusapan natin ngayon patungkol sa pagbabalik sa paaralan ng ating mga estudyante. At para talakayin yan, nandito yung ating mga guro na naghahanda na rin para sa taong panuroang 2025-2026. At kanina nababanggit natin no, yung pag-develop ng grit ng ating mga estudyante and of course yung growth nila and goals, yan, sa bagong school year. Ngayon naman, yung challenges, of course, laging nakakabit yan sa anumang gawaing pinapasimulan, palaging may hamon. Ngayon, habang masaya ang pasukan, hindi rin may iwasan yung mga challenges na ito. Maaaring academic stress, adjustment period, yan. Kung bagong teacher, nag-a-adjust din yan, di ba? At kasama na rin, isama pa natin yung personal struggle. So, bilang magulang, guro, o guidance personnel, ano ang mga dapat kaya nating paghandaan dito? No? Ano yung mga early signs na dapat bantayan sa estudyanteng nahihirapan mag-adjust? Ayan. Dito, no, tawag dito, isa sa mga early signs o dapat nating bantayan sa mga estudyante natin yung pagiging mahiyain nila. Kasi minsan, no, sa pagiging mahiyain nila, tawag ito, hindi nila na ipapakita kung ano talaga yung kakayahan na meron sila. At dito naman sa ano na to, yung sign na ito, no, nagdudulot siya ng pangmalakihang epekto sa kanilang pag-aaral, sa pag-grow nila as themselves. No? Pero dito, ang Our Lord Savior Academy, may mga intervention na ginagawa. So sa tulong ng ating guidance, no, may mga intervention na ginagawa yung ating eskwelahan para matulungan yung mga estudyante, lalong-lalo na sa mga subjects na nahihirapan sila. So dito ay pinapakita, tinuturo yung mga bagay o yung mga subjects na nahihirapan sila para kahit sa ganung paraan mas maunawaan nila, no, yung pag-aaral o yung inaaral nila. No, yun yung mga dapat talaga nating bantayan kasi syempre sa dami nating hinahawakan o mga estudyante na hinahandle, no, may mga estudyante talaga tayo na makikita natin na nahihirapan sila sa ganitong subject, no, mas makikita natin yung grades nila medyo mababa, no, at yun yung pagkakataon natin na tawag dito, bigyan sila ng intervention o yung bigyan sila ng tamang tulong para sa kanila, no, at para sa kanilang grado may bigay nila yung best nila, yung grades na dapat na meron po sila. Yan. Nababanggit ni Teacher Andrew yung patungkol sa intervention with regards to students na were able to, who are struggling to cope up, to adjust, no? Lalo na kasi pagka, yun nga, bago ang lahat, talagang starting all over again. So Teacher Becca, can you give me further
interventions sa palagay mo na maaaring bigay ng school? Ayan, kagaya nga po ng sabi ni Sir Andrew kanina, with the help of our guidance, lalo na sa Our Lord Savior Academy, isa sila sa mga nagiging katuwang ng guro para malaman kung ang isang bata ay marahil hindi natin alam, may condition pala yung bata kaya siya nag-i-struggle sa pag-aaral o di kaya pagdating sa bahay, ano yung problema niya na nadadala sa paaralan. With that, hindi lang dapat si teacher yung nag-i-intervene sa kanya, maging yung ating guidance din. And si teacher, may pagkakataon na kausapin dapat ang magulang na ganito pala yung sitwasyon kasi mahalaga na alam din ng magulang yung sitwasyon ng isang bata pagdating sa paaralan. Yun po. Napakahalaga ng binanggit mo, yung role ng guidance and counseling office patungkol sa mga intervention na binibigay natin. Sometimes ay kinakausap sila, schedule for guidance counselor, no? Para, minsan kailangan lang ng mga estudyante na makakausap di ba? Para makapag-cope up sila. And yung iba pang mga maaaring mga nabanggit mo rin, yung mga programa ng guidance ay yung mga seminars na, mental health awareness programs, no? Mga bagay, mga programang tulad niyan upang maagapayan itong ating mga estudyante sa kanilang pinagdaraanan. Sa inyong dalawa, paano kaya natin maipaparamdam na hindi siya na nag-iisa? You're not alone in this journey. And kumbaga, hindi lang sila yung dumaraan kung sila man ay may mga nararamdamang mga challenges. Ayan, unang-una po, no, lagi kong sinasabi sa mga estudyante na nahihirapan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang problema, o kung ano man po yung mga pinagdadaanan niya. Lagi kong sinasabi sa kanila na meron tayong Diyos, meron tayong Lord na handang tumulong sa kanila at handang umalalay sa kanila. No? Kasi si Lord, no? Sabi nga infinite yung kanyang kapangyarihan. No? Ito yung mga pagkakataon, ito yung mga dapat nating sabihin sa kanila. No? Siyempre, kailangan natin mag-ingat sa kung ano man yung mga dapat nating banggitin, no? Sa mga estudyante kasi hindi natin malaman o di natin alam na mayroon na pala tayong nasasabi sa kanila na tawag dito na masakit sa kanila, no? Kaya kailangan talaga nating mag-ingat. So sa tulong ng tawag dito pagbibigay sa kanila ng suporta o ng tawag dito ng paggabay, no, sa kanila na hindi sila nag-iisa sa lahat ng pagkakataon kasi tawag dito hindi lang sila yung may problema. No, dapat maunawaan din nila na hindi lang din sila yung mayroong problema. So, lagi nilang iisipin dapat na tawag dito na meron pang mas nahihirapan pa kaya sa kanila. No? At lagi silang magtiwala sa Panginoon. At tawag dito, isa pa dito, dapat maramdaman din ng mga students natin na tawag dito na they value. No, kung yung care, yung tinatawag nga natin po dito na ALSA care. No, yung care natin dito sa mga estudyante natin dapat maramdaman talaga nila yung pagmamahal, yung pag-ibig na hindi talaga sila nag-iisa sa hamon ng buhay. Salamat, Teacher Andrew. Teacher Becca? Yan. Kaya nga po nasabi ni Sir Andrew, yung ALSA care natin na tinatawag. Siyempre, ang isang bata, mararamdaman niyang hindi siya nag-iisa pag in-establish mo yung relationship na may papagkakatiwalaan siya pag nagkikwento siya Ang isang bata na pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya, pag once na-feel niya na may masasandalan siya sa mga problema na yon, hindi lang through mental, emotional, bagkus spiritual din. Kasi number one yan, pag in-establish mo sa isang bata yung relationship na meron siya sa Panginoon, never niya na mararamdaman na konting pagsubok lang gusto niya nang sumuko. Bagkus pag na-feel niya, ay kailangan kong may pagdasal to ko naman yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Yan yung kailangan ma-establish sa isang bata, yung relationship na meron siya sa Panginoon. Hindi lang puro pag-aaral, kasi given na yan Yung pag-aaral, laging akibat niya ng pagtanda natin, laging kailangan talaga natin. Pero yung life na meron tayo na establish
Yan, yung relationship po, mahalaga sa No? Napakaganda ng mga nabanggitin nyo, lalo na yung tugon natin ay holistic. Nabanggit mo kanina yung physical, emotional, intellectual, at lalong higit yung spiritual. Na malaman ng mga estudyante natin that they are not alone. And of course, all of these areas of our lives ay dapat natatouch. Of course, nating mga guro at pagtutulungan din kasama yung mga magulang sa bawat hamon, no? Na hindi kayo nag-iisa, kundi meron kang kasama sa lakbaying ito. Sa bawat pagpasok sa silid-aralan, may dalang bagong pag-asa ang bawat estudyante. Kaya't ang responsibilidad natin bilang mga nasa sektor ng edukasyon ay tiyakin na ang kanilang mga inaasahan ay nagiging realidad. Bago tayo magwakas, Teacher Becca, Teacher Andrew, ano mga mensahe ang nais niyong ibigay sa ating mga estudyanteng nakikinig sa kanilang pagbabalik sa silid-aralan ngayong bagong school year na ito? Ayan, sa mga estudyante natin na nanonood, nakikinig, no? Sa bagong taon na ito, no, meron bagong pag-asa. No? Huwag matatakot na harapin lahat ng mga challenges natin sa buhay, sa schools, at kung saan-saan pa. No? Dahil yan yung mga ikukwento na lang din natin na pinagtagumpayan natin sa buhay. Kaya ano man yung mga pagdadaanan mararanasan pa, no? Wag na matatakot kasi ito yung magiging lakas din natin sa huli, no? Kaya laban lang, no? Wag susuko, no? At marami pang dapat na harapin at dapat tatagan natin ang ating loob. Yan, salamat, Teacher Becca. Ayan, para sa mga estudyante natin na papasok muli sa ating paaralan, yan. Nawa ma-enjoy nyo yung school year na darating. Lagi lang mag-enjoy sa pagkatuto. Huwag matatakot na subukan yung mga bagong program na ino-offer ng school or bagong activities. Yan, sali lang ng sali kasi doon mo makikita yung potential na meron kayong skills na pwede mong ma-develop lalo na pag dumating yung panahon na nasa real work ka na or nasa outside ka na ng school, madadala mo yan. And lagi nga sabi na galingan mo lang palagi. O kung hindi ka man magaling, basta subukan mo lang. Wala namang bayad ang sumubok. Ayan lang ang laging paalala sa atin na laging mag-aral ng maigi at galingan sa bawat ginagawa. Wow! Thank you so much, Teacher Andrew and Teacher Becca, for your time sa inyong pagsama sa atin sa episode na ito ng ating tagumpay sa eskwelahan. At maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at ng inspirasyon. At sa ating mga estudyante, mga katagumpay nating estudyante dyan, huwag kayong matakot na magsimula. Ang bawat bagong taon ay bagong pahina at sa bawat pahina ay may pagkakataong sumulat ng bagong kwento ng tagumpay. Ako po si Teacher Elvin Saburin at ito ang Tagumpay sa Eskwelahan. Sama-sama nating yakapin ang bagong taon na may tiwala, sipag at pananampalataya. Kasama sa kanya.